Okay? Hindi naman Aptindado. ito karamihan eh. Aptindado. Pakitaan to ng tama. Kung sino nasa katwiran. Kaya kahit nag-iisa ka lang, 1 milyon. Isa lang. Basta ikaw nasa katwiran, may labang ka. May labang ka. Okay? Hindi ko karamihan. Ngayon gustong sumama, mga Pilipino na gustong sumama sa atin, bahala kayo, sumama kayo. Pero yung mga natatakot, huwag kayong matakot. Nandito na kami. Nandito kami. Okay, kwentuhan ko kayo para makilala nyo ako. Pasensya na kayo, baka mahaba. Okay lang? Kaya nyo? Kaya! Hanggang bukas sa umaga? Ay, kaya! Okay. So, sabi ko nga, 16 na taon ako sa servisyo. 16 na taon. Class 1983 ng PMA. Mga sikat-sikat na mga klase ko dyan, ano, pinakasikat ngayon. Musta na, Mista? Musta na. Kaya yung, ano ba siya, hindi naman spiritual advisor. National Security Advisor, si Ed Anyo. Saka may 4 akong istana, kasama si Ed Anyo, na naging sikata. Noong 1983, pinatay si Ninoy. Nagre-ranger kami, nagsabutan kami. Patay si Ninoy. Sabi nga namin, si Benigno Aquino. Ay, pagkakatayan, wala. Tuloy-tuloy na yan, sumako. Kaya, pagka pinatay niyo si Inday Sara, magtuloy-tuloy yan. Diba? Patayin niyo si Duterte, magtuloy-tuloy yan. Kaya huwag nyo nang ulitin. Mali ang recipe. Huwag nyo nang ulitin yung nakaraan. Uulit eh. Uulit. Respetuhin niyo yung history natin. So, kung pinatay si Ninoy, hindi nagtagal. Nag-people power na. 2 taon, 83, 84, 85, tapos 1985, na-assign na ako sa Cagayan Valley. 1985. Galing ako ng Davao Norte. Doon ako nakatikim ng binyag. Baptism of fire. Tapos makikita nyo naman sa ano ko eh, pangalan ng tayo ito? Pinoy Survivor. Pinoy Survivor. Nagkante, no? Pinoy Survivor. Okay. Tapos na pinunta kami ni Colonel Honasan sa Cagayan Valley. Hunasan yun eh. Colonel Honasan. Hunasan. Tinatanong namin. Tinatanong ko yung mga official ko. Si Grengo, Hunasan. Si Sir Greg. Grengo. May kutita ba? Meron daw. Sabi ng mga kasama ko. Uy, yun na yung pumutok na February 86. November pa lang, nag-uusap-usap na mga opisyal. Buti ngayon walang nag-uusap-usap, ano? Wala. May nag-uusap-usap pa sa AFP at sa PNP. Wala. Ma-professional sila. Professional. Sa group chat, nag-uusap. Kung bumaba kami, nauna ako. Pati ko sa CEO ko. Alanganin ako doon sa sinasabi ni Colonel Aguinaldo eh. Magpapatrolya kami, tapos bababa kami ng bundok, tapos doon, isasakay namin yung mga baril namin sa bus. Tapos kami, bababa na kami. Yung mga gamit namin, susunod. Ay sabi ko, hindi pwede yun, sir. Nakapirma ako lahat doon eh. So pinakalabi, mauna ako. O daw, mauna ako. Tapos malaman kung totoo. Kung totoo, itatawag ko. Sabi ko, sir, sabihin ko na lang sa radyo para di ma-monitor, ikakasal na ako, sir, mag-ginong ka. Ibig sabihin nun, tuloy na tuloy mo kita. O di, baba ko. Hindi nagtagal, sir, mag-asawa na ako, ninong ka na. May umiiyak na. Meron nang nahuli ko sa Malacanang. Si Dick Morales, Captain Dick Morales, at saka si Major Brillantes. Balak pa naman namin, ng mga mista ko, ikapo si Colonel Major Brillantes, sa Ranger. Gusto namin tapos. Tapos nun, pumutok na, Hunasan, nag-withdraw, ang Aguinaldo. Si General Ramos, talipusa. Pineke ni Hunasan yung pirma ni Marcos Sr. at pinakitang ganyan kay Ramos. O kita mo, papahuli ka? Ay kasi sumali ni Ramos. Ngayon, sumali si Ramos. Ayun, naging hero, naging presidente. Okay? Pinatataw kwento. O di fast forward na, February Revolution. Lumabas ang military.
Nandun si Ramos, nandun si Enrile, nandun si Onasan, nandun yung Ram. Wala naman ngayon yun. Wala. Walang Onasan, walang Ramos, walang Enrile. Natatayo para sa inyo. Wala. 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 Nandyan ang FGF. Nandyan kami para sa inyo. Yes! Thank you, sir! Mabuhay ka, sir! Eh, huwag ka lang. Mabuhay ka, sir! Wala. So, kaya kami tumatayo kasi may mali. Sobrang mali. Sobrang mali. Yung Filipino Guerrilla Forces, nandyan para protektahan ang Pilipinong pamilya. Yes. Yun yung rason. Thank you. Kasi nakita namin, nag-usap kami ni Commander Bukay, ni General Metran. General niya sa amin na pangit, yung wala talaga hindi mo maasahan, wala. Eh paano, mapupulat tayo isang araw, lulusubin na tayo. Mas maganda tayo. Hindi kami papayag na supilin tayo. Kaya nandyan yung Filipino Guerrilla Forces. To defend the family, to defend the barangay, and to defend the country, and in so doing, yung armed forces, we will help them, at saka yung PNP. Yun. Then, pagkatapos nun, handa-handa lang, prepare lang. Okay? Okay, matakot. Ano ba yung sunog? Hindi kami natakot, Meron sir. ako sabihin, bago nyo kami disperse. Bago nyo kami disperse. Okay. So, kwento muna ako, kwento. Bear with me. Tapos noon, yung balik ako dun sa EDSA. Pagkagaling ng EDSA, nasundan yung Cory Aquino ng Panay Kudita. God Save the Queen, Black Saturday. Nandun ako, nakikita ko. Yung iba sa inyo, wala. Yung mga, sila Commander Bukay, sila General Simoy, yung mga iba dito, nakita nila. Nandun kami. Yung iba nag-participate. 1989, pinakamadugo. Ito pinakamadugo. Alam niyo lahat yun. Kudeta. Pumunta yung dalawa kong kaklase sa akin. Sa bahay. Nabi, Iging ang kilala sa akin. Iging, kasi Enrique. Iging, kailangan ka naming sumali dito sa kudeta. Sabi ko, sinong iupo? Ewan namin, compartmented. Sabi ko, putang ina, mamamatay kayo? Mamamatay sundalo nyo? Hindi nyo alam kung sino iupo. Diba karapatan ninyong malaman kung sino ang iupo? Kasi ako, karapatan ko malaman. Gusto nyo pakinabangan ako, maging commander ako, hindi ko isasapalaran yung buhay ng tao ko para i-semplang mong ganyan, and then maya-maya ako yung magsasabi sa magulang niya o sa kapatid niya o sa asawa niya, sa anak niya, sorry patay na yung asawa ko, patay na. Nagkudita Pero hindi namin alam kung sino yung po. That's why hindi ako sumali. No? Yung iba dyan na naninira, sila sumali. Ako di sumali. Why? Because at an early age of lieutenant, alam ko na may mali. Mali yung kudita. Mali ang mag-destabilize ng isang gobyerno. We are being paid by the people of the Philippines to serve and protect the people, hindi mag-kudeta. Kaya yan ang sinasaksak sa inyo ngayon ng AFP ninyo at ng PNP. Hindi kudeta, hindi dapat ganon, hindi mutiny, hindi incite to sedition, incite to rebellion. Kaya huwag ninyong asahan yung AFP ninyo at yung PNP ninyo. Nakikiramdam lang sila. It is expecting too much from them kung inyong aasahan sila. Sino ang asahan nyo? Sino? Taong bayan lang. Tayo! Taong bayan! Not even me. Not even me. Kayo! Ikaw, lahat kayo. We will draw strength from each other. Tayo. We are the Wala tayong sovereign. ibang asahan kundi tayo. We are the sovereign. Bansa natin to. Okay. 1989. Tuloy ko na. 1989. Kasi sisingit-singit si Bukay, Commander Bukay, pagka nakita niya na medyo kailangan kong pahinga.
Pero okay lang, minamalat nga. Namalat yung kapalit ko eh. Kaya, 1989, sinasali ko, ayoko. Yung pala, kaya ako nilalagay sa isang ranger company, akin yung airport. Kukunin ko yung airport. Hanip to. Eh, kaya, hindi ako pumayag. O ayan, pumutok na yung 1989, putin na. Alam mo sabi ng mga klase ko? Sabi ko kasi, Bok, may pamilya ako. Kinakarga ko yung anak ko. Kakaisang linggo pa lang, kakalabas pa lang sa hospital. Ay, gusto nyo iwanan ko yung baby? Iwanan ko yung anak ko. Alam niyo, sabi ng mista ko, Bok, sige, diyan ka na sa pamilya mo. May pamilya rin naman kami, pero mamamatay kami para sa taong bayan. Wow, pare, bad trip yun. Kinukonsensya niyo ako. No? Kaya kayo, huwag niyo pong konsensyahin yung armed forces. Hey! Sige, mamaya may announcement ako. May announcement ako para lumakas lalo loob nyo. Ha? Kaya makinig kayo sa kwento ko. Makinig kayo sa kwento ko. Totoo itong experience. Totoo. Kaya nga, doon ako kumukuha ng lakas ng loob kasi dinaanan ko. I'm sharing to you. Then nung sinabi ko hindi ako sasali, ayoko na pulitan, mali yan. Ano nangyari? Naipit sila sa Makati. Naipit na sila. From Fort Bonifacio, lumabas sila ng Makati. And yun ang tinatawag ng Makati 6, 1989. Okay. 1989, Makati 6. So, nung Makati 6, na problema na sila. Nagkakakupakan na. And very bloody na. Ginagapang na. Eto ngayon ako, nakonsensya. Mamamatay mga kaklase ko, ako lang yung natitira. Ako yung nakakaya. Sige, sasama ko. Re-rescue ko yung mga ka-ranger ko. Bakit? Gusto kong matinig ninyo to. Ang mga musang, hindi iniiwanan ang kapwa musang. Nanding, nandito ka? Nanding! Sana? Nanding! Yang musang na yan, matapang yan. Matapang yung musang na yan. Class 45. Matagal kong kasama to sa Davao. Kasama ko sa Davao. At hanggang sa nagsesecurity ko, magkasama. Tinanong ko siya kung gusto niyang i-secure si Vice President. Payag siya at yung ibang kasama. Payag siya. Okay? So, kung may magsesecure kay Vice President, kilala ko to, sasamahan ako to secure Vice President. At yung mga ka-FGF natin, all over the country. 7 milyon yan. 7 milyon yan. Okay, tuloy ako sa kwento ko. Baka i-disperse tayo, na kailang matapos ako eh. Tadong mga buhay ko. Okay, so, sabi ko, susundutin ko. Nag-aareglo ako ngayon ng rescue. Magre-rescue ako sa mga ka-ranger ko, 14 lang kami. Umanap ako ngayon ng mga ranger, si Kuginay, si Arat, ano, pangalan kasi na yun, basta mga ka-ranger ko. Si Doktor, yan, mga legend, ano? Si Paet, si Joe Paet. Mga instructor namin at mga legend yan sa Ranger Regiment. Tinanong ko lang, sino sasama sa akin? Patay kung patay. Sir, kami sir. Opo siya na, sasama sila, patay kung patay. Okay, sabi ko, ganito plano. Kailangan ko ng baril ng mga NPA. Yung mga recovered natin. Huwag yung baril natin, yung recovered natin NPA. Tapos doon, kunin natin, dali natin doon, mag-volume of fire tayo doon sa mga PNP na lumalapit. At upakan natin, then tapo natin yung mga baril. Sir, okay yan sir. Nakaplano na. Ngayon, nung lalabas na kami, sabi sa akin ni Sergeant Paet, sir, may problema. Ano yung problema? Yung susi ng armory, ayaw ibigay ni Colonel Dunda Matabalaw.
Magandang gabi, sir. Magandang gabi. May sabi ko, sir, bakit ayaw mo bigay susi? Kailangan ko isusi. Sabi niya, hindi pwede, saan yung gagamitin yung susi? Kukunin niyo yung baril, hindi pwede, lalabas niyo yung baril. Sir, mamamatay yung mga sundalo mo dyan sa Makati. Mga dahilan ng medalya mo, tapos iwanan mo. Hindi dapat natin iwanan yung mga sundalo dyan sa Makati. So ano nangyari? Ang nangyari, away-away kami, biglang may kumapik sa likod kong ganyan. Si Captain Boy G. Pangilinan, class 79 PMA. Yung naging Bureau of, sa Katapang ngayon, Bilibid. So, siya lumapit, edikam siya ni General Enrile. 1-star pa lang siya. General Enrile, commandant namin sa PNA. Kasabi sa akin ni Captain Pangilinan, bakit ang init ang ulo mo? Maga-maga. Sir, putang na sir. Ang daming general sa bansa natin. Walang may bayag na tumayo. Uy, parang totoo yan. Parang totoo ngayon yan Bayan! Parang totoo yan Ang daming general, ulitin ko. Ang daming general sa bansa natin, pero walang gustong tumayo. Okay. Huwag niyo maasahin yung mga yan kasi nagtatrabaho lang yan. Alam niyo na, kailangan magtrabaho. Mamaya, sasamahin sila sa akin. Kaya nyo, huwag niyo papansinin. Kasi pagka nagkapikunan to, walang mangyayari sa akin. No? Lubog ang bansa natin. No? Pag ito nagkapikunan, magdedeklara ko ng People's Revolution, yari sila lahat. Yari tayo lahat. Okay? So, mamaya muna. Patapusin yung kwento ko. Meron pa trailer eh. So, ano nangyari? So, sabi ko dun sa mga kasama kay Sir, kay General Enrique. Ang daming general walang gustong tumayo, Sir. Ako may bayag, sabi ni General Enrique. Sir, mamamatay ka doon, papatayin ka doon. Hindi, kasama kita. Sabi, ako Sir? Oo, kasama kita. Nag-volunteer ka ngayon. Ay, hindi Sir. Ayoko mag-volunteer. Ano ko makapili? Kasamahan kita? Hindi, government negotiator ka. Tawag agad siya, Colonel Abadia, class 62 PMA, listahan niya, nasa J3 ng headquarters. Ang chief of staff noon, si De Villa, Defense Secretary, si Ramos. Sabi niya, Misa, may bagong development dito. May nagpadala ng message sa akin, si Charlie Boy Bakuna. Sino yun? Galvez, Pacific, nandoon sa Makati, nagpadala ng messenger na, Sir, tulungan nyo kami dito. Yung si Boy Bakuna. Kung namatay siya doon, wala nang Boy Bakuna. Wala na. Wala nang chief of staff na Boy Bakuna. No? Pero at that time, he was a lieutenant. A second lieutenant. Okay? Kami, first lieutenant. Okay? So, sabi ko, sige sir. Gusto nila, magsuot ako na itim ng Ranger. Bakit sir? Sabi ni Colonel Urgelio, G2PA, Intelligence. Suot kayo ng ano. Ang kasama namin, 6. Kaya yung mga naninira sa akin, mga putang ina nyo, wala kayo doon. Wala kayo doon. Nandun ako. Sinagip po ang Pilipinas ng Civil War. Na yun ang ginagawa namin ngayon. Sinasagip namin. Diba? Okay, tuloy sa kwento. Galit-galit ko eh. So, sabi ko, Sir, 6 tayo. Sino? General Enrique. Captain Pangilinan, edikam niya, class 79. Colonel Adan, Lieutenant Colonel Adan, Semo Battalion. Captain Ang, Intelligence, G2PA. Lista ako, si Lieutenant Dudong Paune, yung youngest namin sa klase. At ako, Lieutenant Amukyo Enrique. Okay, pasok kami. Pinagsusot ako ng itim ng Ranger. Bakit sir? Para daw alam na Ranger kami. Papasok. Kaya kung hindi na kailangan sir, mukha ko ID. Kilala ko mga tao na yun. I trained half of the soldiers there in Makati.
na kasama ko sa Mindanao, yung iba na kasama ko sa Cagayan Valley. At yung 400 dyan, tinuruan ko. Okay? Mga asintado, kaya asintado yun. No? Binabaril ko sila, tatamaan ko sila sa kusadan. Ito yung bulaklak, tatakbo sila. Tapa! Sasabihin mo ganyan, nakasniper ako. Oo naman Tapa! talaga. Eh pagdatang ganyan, Galing ah. nakikita siya. Tumingala ka! Anong tignan kung nakikita nyo? Bulaklak, sir! Bang! Wala na, sir! Wala na bulaklak! Oh, kaya matitapang yan, mga yan. Sanay na sanay. Lutong-luto. Ngayon, pagdating namin doon, nagwe-wake ng white flag si Captain Pangilinan. Tapos sabi ko, tigil, sakyan, dalawang sasakyan. Baba ako. Challenge kami ng password. Alam niyo yung password? Kinakailangan may counter ka. Pag sinabi, Nara, sagot ka, mahogani. Kung ano depende sa password na pinag-usapan, mga sundalo. So, challenge ako. Sabi sa akin, Sir, Papa Whiskey. Hold, who goes there? Papa Whiskey, password. Papa Whiskey, Nara. Alam niyo, sagot ko. Hindi ko alam eh. Sabi ko, gago! Gago! Di mo ako kilala? Tapos sininagan ako ng flashlight, ng spotlight. Ay, sir! Ikaw pala yan, sir! Oo, nasisilaw ako. Tanggalin mo. Tapos nun, pasok na. Nandiyan pa si Lieutenant Kapuyan, lumista ako. Yung naging NCIP, tumatakbong senator. Ngayon, iboto nyo! Si Captain Kapuyan. Ay, meron pang meron pang vlog eh. May vlog pa. Boto nyo si Listako, si Colonel Kapuyan. Dating NCIP. Okay, balik. Pagkatapos nun, pasok na kami, negotiation. Ayaw pumayag ng Ranger. May posisyon kasi. And then, nagpalitan ng mga opisyal, nakita ni General Rile kung ano yung problema. So, eventually pumayag. Baba na, nagkaroon na negotiation. Number 1, walang ikukulong. Si Colonel Galvez lang, class 71, as the Monsignor. Walang ikukulong. Walang i-disband na Ranger Regiment. Walang i-disband. No? Lahat ng benefits lang namatay, nasugatan, ibibigay. Walang itatapon sa Mindanao. Yun yung mga negotiation. Tapos, babalik sa barracks. Ako nag-invento ng term, go back to barracks. Go back to barracks. Okay, nagkaayos na. Pagkatapos nun, bumaba na the next day. Masaya na. Magbabalik ka na. Nakandun na sa green, sa Rustan, sa harapan, sa parking lot. Biglang, sinabi ni Lieutenant Colonel Adan, tanggalin yung magazine, yung bala, ng mga Armalite, tanggalin yung bala ng mga Ranger. Tinanggal nila. Tapos, unload yung bala na nakakasa. Unload. Tapos, nagdabugan na yung mga tao. Nagdabugan! Binahampas niya yung baril na ganyan. At sabi ng mga Master Sergeant, kung yung mga opisyal natin susurrender na, kami na lang ang magtutuloy itong gera nato, itong labanan nato. Sabi ng mga sargento, walang nagawa si General Enrile, walang nagawa si Colonel Adan, Captain Lee, si Captain Pangilinan. At sila, ako nakita ko delikado, puputok yon. Kasi mahirap pagpatakbo ng isang unit na walang opisyal. Walang opisyal. Kaya kinuha ko yung mic, nakasalita si General Enrile na ganyan. Sir, pahiram sir. Kung pahiram, kinuha ko. Tapos, makinig! Sino dito ang nakakakilala sa akin? Itaas sa kamay. Kaya nga, kilala niyo ako. Walang niya kayo, kitang-kita na ako eh. Kandidado. Sino nakakilala? Itaas sa kamay. Tapos noon, sabi ko, kilala niyo ako, iba nakasama ko, iba tinraining ko. Kilala niyo ako, hindi ko kayo iwanan. Ngayon, gusto ko, ikabit ninyo ang magasin ninyo. Lock and load. Nagkaasahan na. Tuwan-tuwa ang mga tao. Yay! Ganun sila, yay! Tapos sabi sa akin ni General Nile, lumapit. Iging, alam mo ba yung ginagawa mo? Sir. Sir, alam ko. Delikado yun nag-negotiate na tayo. Ayaw nga bumalik eh. Ayaw nga bumalik sa barracks eh. Kasi wala nang opisyal. Sumurrender yung mga opisyal. Tapos sabi ko, akong bala sir, alam yung ginagawa ko. Ang Ranger kasi, parang aso yan. Ay, tsaka mo yung puwek, yung buntod, kahit malaga ka, kakagating ka. Kaya yung Ranger, pagka yan, inagat mo,
Gaya ng ginagawa nyo ngayon, Yeah! puta na kakating kayo. Oo. Kakating kayo. Kaya, ayun na. Tapos, in-announce ko. Yung kaliwa, kanan, tignan ninyo, safety yung mga baril. Ganito, ang unang putok manggagaling doon sa gobyerno. Tandaan nyo yung sinasabi ko ngayon, ha? May relasyon. Ang unang putok manggagaling sa gobyerno. Mga bata, merong isang batalyon dyan ng Marines sa Forbes Park. Ngayon, gusto ko mula dito sa Makati, maglalakad kayo tactical 5 metro, ang distansya, the usual, left, right, mga baril. Ang unang putok galing sa kanila. Pag kami pumutok dyan, patayin nyo lahat. Sabi ko, patayin nyo lahat, upakan nyo, at bumalik kayo dito sa Makati, ako magdadala sa inyo. Kaya sabi ng mga tao, yeah. Kaya tuwan-tuwa yung mga tao. Thank you. Tuwan-tuwa yung mga tao. Tapos noon sabi ni General Enrique, ayan na, papasok na yung mga ranger, maglalabasan na, pupunta na ng para, pupunta ng Bonifacio. Sabi ni General Enrique dun sa mga opisyal, tawagan nyo ang mga sundalo dun sa Forbes Park, dun sa labas. Sabihin nyo, magtanggal sila ng magasin. Magtanggal sila ng magasin. Kaya, nung tumaan yung ranger doon, mga nag-rebelding sundalo, sila yung may bala, yung baril. Sila. Pero yung mga sundalo ng Cory government, wala silang bala. Bakit ginawa yung desisyon na yun? Bakit ginawa? Para hindi magkasakitan, para matapos na. Kaya yun ang nangyari. Nakabalik, peaceful, tapos. Pero bakit ako umalis sa servisyo? Binibigyan kami ng medalya, Distinguished Conduct Star. Hindi ko sinuot yun. Never kong tinanggap yung award. Lahat sila nagkaroon, ako lang ang tumanggap. Bakit? Kasi hindi sinunod ng gobyernong Cory yung usapan na hindi tatanggalin ang Ranger Regiment. Kinulong ang mga sundalo namin. Kinulong lahat. Tumiwalag ang gobyerno to sa usapan. Kaya walang kagana-ganang kausap ito, sabi ko. Kaya umalis ako sa serbisyo. 1995. Ayoko nang isugal yung buhay ko para sa ganyang klaseng gobyerno na hindi marunong sumunod sa usapan. Ano yung usapan ngayon ng gobyerno? Sinabi, babababain ang bigas. Sinabi, pagpapatay ng bahay. Sinabi, continuity. Sinabi, walang korupsyon. Ano meron niya? Korupsyon, papaligtaran. Kaya ako, nalapas utang ina ninyo, pinuhay nyo ko Nananahimik ako sa lungga ko. No? Nag-alakala ako na aso, tapos pinalilikuan ko yung aso ko ngayon. Pero bakit? Kasi pinastos nyo ang taong bayan. Yun ang dahilan. Ngayon, yun ang dahilan. Ngayon, ayokong mangyari yung ginawa sa KOJC. Ayokong mangyari. Ayokong mangyari yung pinupakan ng taong bayan. Makinig kayo, mga PNP. Makinig kayo. Ayokong mangyari, mga AFP, makinig kayo. Ayokong mangyari yung ginawa ng mga institusyon sa mga Pilipino. Huwag niyong gagamitin yung batas laban sa mga taong bayan. Makinig kayo kasi galit ako. Ngayon, ayaw ko na isa dito masaktan. Ayoko na isang Pilipino rito masaktan. Tandaan nyo, ilagay nyo sa utak nyo. Ang sino man masaktan sa inyo, tawagan nyo kami ni Buhay. General Metran, tawagan nyo kami. The moment na may isang Pilipino rito, ang masaktan, isa lang ang requirement ko. Strike 1 lang. May isa lang pokpokin dito, may isa lang itirgas dito, may isa lang iposas dito. I will declare a people's revolution. Lahat tayo. Kung ayaw ninyo na ang taong bayan, kung ayaw ninyo yung taong bayan, ay magalit sa inyo. Kung ayaw ninyo, umalis kayo, lumayo kayo.
Your purpose here is to serve and to protect. protect. You protect the people. Yes. Hindi yung kayo ang magsasakit sa tao. Hindi yung kayo ang mampapambo, magkikirgas kayo. Subukan nyo, isa lang. Alam nyo ba, that's my first order. Isa lang. Isa lang ang saktan dito, sabihin nyo sa akin. Tatayuan namin kayo. Tama. Isa lang. Wow. Thank you. Kaya pagka merong dito ng masaktan, Thank you po. meron dito, it will be in effect a people's revolution. And babalik ako sa gobyerno. Mag-a-apply ako sa gobyerno. Babalikan ko kayo lahat sa gobyerno. Mag-a-apply ako janitor. Janitor! Oh, sino yung mga janitor ko? May janitor, taas sa kamay. Ano yung janitor? Taas sa kamay. Alam niyo bakit janitor apply ako? Nilinisin ko! Uy, ang galing. Nilinisin ko ang angas ng gobyerno. Nilinisin ko ang bulok sa sistema. Papatayin ko lahat. Kaya nga, ang isipin ninyo, kailangan ko ang sovereign will ninyo. Ibalik natin ang death penalty. Balik natin! Yes! Yes! Sino man gumalaw sa inyo, kaaway natin. Kaaway natin. Huwag kayong papayag. Huwag kayong papayag na upakan tayo. Huwag kayong papayag na upakan kayo. Wag! Wag na wag! Bansa nyo to! Bansa nyo to! Hindi kayo alipin sa bansa ninyo! Hindi kayo kriminal Yes. sa bansa ninyo! Kami naglukluk yan Kaya, eh. pangalawa, tatlong araw ko na pinipigilan ang FGF sa Mindanao. Kating-kating na sila. Kaya sinabi ko sa kanila, kung merong masaktan dito, babaklas ang buong Mindanao. Babaklas sila. Totoo yan. Nakahanda sila. At kung gusto ninyo ng civil war, magkakaroon tayo ng civil war. Putangin na ninyo, tatakutin nyo kami. Tatakutin na ninyo. Saan galing ang kapangyarihan? Saan? Panginoon! Huwag na Pilipinas! Taong bayan! Saan? Sino nakaproba ng konstitusyon? Kami. Taong bayan! Kami. Sino ang sumumpa sa konstitusyon? Kami. Presidente, down the line. AFP, PNP, Presidente, Vice President, Senator, Congressman. Monday. Lahat kayo sumumpa na you will uphold the Constitution. Anong ginagawa nyo? Bakit nyo binababoy? Tama ba na ang mandate ninyo ay kumampi kayo sa drug addict? Tama ba na kumampi kayo sa magdanakaw? Sa mga buhaya? Bayan, bayan. Tama. Kaya kung ako at kami, hindi kami pwedeng janitor para linisin. Mag-apply kami sa slaughter. Alam niyo slaughter? Makatay ng baboy! Makatay ng baboy! Upakan namin lahat. Katayan ang buhaya! Thank you po. Thank Baboy you. naman, binaboy tayo. Thank you, Captain Dado. Kaya, tandaan nyo mga kababayan, isa lang ang saktan sa inyo. Isa lang. Why? Because sa FGF, ang aming simulain at ang aming usapan, we protect each other. It is about time that the Filipino people protect each other. We protect ourselves from tyrants, from magnanakaw, mga droga na yan, mga buhaya, at kung kayo, AFP at PNP, magpapagamit kayo sa mali na katwiran at gagamitin yung batas laban sa amin na kami naman ang gusto namin ipatupad yung batas na yan. Eh bakit nyo kami aawayin? Isa lang ang pokpokan nyo sa amin, isa lang masaktan. Pagpapin mo si Badong. Lahat kayo, lalabanan namin. Sino? Si Badong. Para si Badong. Si Badong. Ako, ewan ko lang. Wala si Batong. Anda si Badong. Oh, Batong! Batong! Pinapanood kita. Si Badong. Thank you. PNP, ang una yung pukpukin. Si Badong ang magpupok. Ngayon, tama ba, pagka nakasakay kayo sa sasakyan, na pagka flat tire na, papaandarin nyo ba yung sasakyan? Hindi. Tama ba na ipipilit paandarin yung sasakyan? Kung sino man yung driver na yan, patatakbo yung sasakyan? Hindi. Anong gagawin? Normal. Ipapalit mo yung spare tire. Sino spare tire ngayon? Isara! Sana. Okay? Pagkapalpak yung inyong gulong na umaandar tayo, hindi pwedeng ipilit natin at kakabog-kabog na gayon. Ang buntis makukunan. Hindi pwedeng tayo makakaabot sa paroroonan natin
kung ang ating gulong ay black, palit ang spare tire, malulubak tayo. Ngayon, Madam Inday Sara, ang mga tao ayaw ng ganito. Ang mga tao, ang gusto ng taong bayan, tapusin natin to. Bukas, pagka araw ni Bonifacio, lumaban tayo, tumayo tayo. Pagka kayo pinukpok, mag-declare na ako ng People's Revolution, bumalik kayo, may dala-dala kayong itak, bolo, baril kung gusto ninyo. We will protect ourselves. We will protect ourselves. Kaya ang unang putok, tandaan niyo yung kwento ko, Makati, Gobyerno. ang unang putok manggaling sa gobyerno, hindi ito sa mga nagre-rebelde. Yun yung kwento ko. And naayos ang sitwasyon noon. Lahat sila may bala, may baril. Pero naayos. Kasi yung gobyerno nag-isip, si Enrile, General Enrile, tanggalin yung baril, tanggalin yung magasin ng baril. Kaya kayo na matino sa gobyerno, mag-isip kayo. Tanggalin ninyo yung bala ninyo. Tanggalin ninyo yung isip ninyo na uutusan ninyo na sasaktan yung taong bayan. Kami mga Pilipino, tatayuan namin kayo. Ang isa pa, gusto kong i-announce na ang KBL under the leadership of Commander Aguila, Rodel Tabaya. Rodel Dupaya, aka Commander Aguila from Cagayan, yung organisasyon ng KBL ay kilusan ng mga bagong leader sa Pilipinas mula Luzon, Visayas at Mindanao. They are 20 million. And sinabi sa akin, sabihin sa inyo, natidinig mo ito, Governor. Natidinig mo ito, Commander Aguila. Alam ni Marcos yan. Alam ni Marcos to. Sinasabi nila na sila, they are ladras nila ang kanilang suporta kay Bongbong Marcos. Ang KBL, all 20 million, sabi ni Commander Aguila. So, suporta sila sa FGF, Filipino Guerrilla Forces. Suporta sila sa paninindigan namin. Kaya huwag kayong matatakot. Pag kami nangyari sa inyo, I declare a People's Revolution. Bumalik kayo dito, mag-armas kayo. Bumalik kayo, may kutsilyo, itak, bambo, tubo. Sino tinakot nyo? Takot pa kayo? Hindi! Sina pa to. Uwi na ako, Kap. Ayaw ko na yan. Nakapatubo ako, Kap. Itubon. Tubo na nagkakaroon dito. Istak, kasama ka sila. Yun, naamalay na. Sinabihan ako, Friday group. Huwag daw ako mag-encourage. But anyway, sinabi ko na yung gusto ko sabihin. Okay? Mag-invite kayo ng mga kababayan. Mag-tipon-tipon dito para magkasal. Okay? Ang sinasabi ko is, kung merong mananakit sa inyo, sabihin nyo. No? Ang nangyayari kasi dito, takutan eh. Gusto ko ipakita ninyo na hindi kayo natatakot. Na nasa tama kayo. Gusto ko ipakita, galit kayo. Para sila mag-react. No? Okay. Kaya ang sa akin, ang pinakamaganda rito, ituloy niyo yung ginagawa ninyo. Huwag kayong matakot. At kung gusto ng gobyernong masubukan ang taong bayan, ipakita ninyo ang strong result dito. So, mula dito, si Commander po kayong magsasalita. Maraming salamat sa inyo. Uy. Hello! Hello! Kailangan niyo ba ako? Yes! Sigurado kayo? Yes! Okay, ganito. Ano? Oh, ganito.